Ako si Miguel, at sa loob ng 18 taon ng aking buhay, hindi ko pa naranasang matalo sa baraha. Lahat ng mga kaibigan ko sa barangay ay alam na kapag ako ang naglalaro, siguradong panalo ako. Hindi ko rin maintindihan kung paano nangyayari ito. Parang may mga kamay na hindi ko nakikita na gumagabay sa mga baraha para sa akin. Ngayong umaga, habang ginagawa ko ang routine maintenance sa jeepney ni Kuya Ben, maririnig ko ang mga usapan ng mga kapitbahay tungkol sa mga kakaibang pangyayari sa kalapit na barangay. Sabi nila, may mga taong nawawala tuwing gabi at kapag natagpuan na sila, may mga kakaibang marka sa katawan nila. Miguel Hijo, pakinggan mo to, sabi ni Tatay Roberto habang papalapit sa akin. Nakita ko sa mukha niya ang pag-aalala na hindi niya maitatago. Narinig mo ba ang tungkol kay Ricardo? Tumigil ako sa pag-aayos ng makina at tumingin sa kanya. Ano pong nangyari sa kanya, Tay? Natagpuan siya kagabi sa likod ng simbahan. Patay na. Umupo si Tatay sa tabi ko at nakita ko kung paano nanlaki ang mga mata niya. Pero ang kakaiba, Miguel, may mga hibla ng buhok na nakapulupot sa kanyang mga damit. Itim na buhok, mahaba, at parang may buhay pa. Naramdaman ko ang panginginig sa aking mga kamay. Kilala ko si Ricardo. Siya ang nagbebenta ng mga prutas sa merkado tuwing linggo. Mabait siyang matanda at laging ngumingiti sa lahat ng makakasalubong niya. Sinabi rin ni Aling Nena na nakita niya ang mga hibla ng buhok na gumagalaw mag-isa sa pader ng kanyang bahay. Dagdag ni Tatay. Parang may mga ahas na gawa sa buhok. Hindi ko alam kung bakit, pero naalala ko bigla ang mga kwentong sinasabi ni Lola Inday noon tungkol sa mga aswang. Sabi niya, ang mga aswang ay may kakayahang magbago ng anyo at minsan ay gumagamit ng mga bahagi ng kanilang katawan para saktan ang mga tao. Natapos ko ang trabaho sa jeepney ni Kuya Ben at habang naglalakad pa uwi, nakita ko si Carmen na nakaupo sa tapat ng tindahan ng kanyang pamilya. Napatingin siya sa akin at ngumiti, pero agad kong iniwas ang tingin ko. Hindi ko kayang tumingin sa kanya ng matagal dahil sa sekreto na nababaon sa aking dibdib. Carmen ay 2 taon na akong nakakakita araw-araw. Maganda siya at halatang may gusto sa akin. Palaging niya akong kinakausap kapag pumupunta ako sa kanilang tindahan at minsan ay nagdadala pa ng pagkain para sa akin. Pero hindi niya alam na hindi ko siya pwedeng mahalin dahil sa katotohanan na nalalaman ko tungkol sa amin. 3 buwan na ang nakalipas nang malaman ko ang sekreto. Nakita ko ang mga lumang sulat sa baul ni Tatay, mga sulat na galing kay Nanay Esperanza, ang nanay ni Carmen. Sa mga sulatang iyon, nalaman ko na si Esperanza ay dating asawa ni Tatay bago niya nakilala ang tatay ni Carmen. Ibig sabihin, magkapatid kami ni Carmen. Si Esperanza ay iniwan nila Tatay at ako nang 3 taon pa lang ako para makipag-live-in sa tatay ni Carmen. Hindi ko alam kung bakit niya ginawa iyon at hindi ko rin alam kung dapat kong sabihin kay Carmen ang totoo. Kaya ngayon, habang nakikita ko siyang nakatingin sa akin mula sa tindahan, napapahiya ako at naglalakad na lang pauwi. Nakita ko sa mga mata niya ang pagtataka at kalungkutan dahil sa patuloy kong pag-iwas sa kanya. Pagkarating ko sa bahay, nakita ko si Tatay na nakaupo sa sala, nakatingin sa kawalan, mukhang malalim ang iniisip niya. Tay, okay lang po kayo? Tanong ko habang umuupo sa tabi niya. Nag-aalala ako, Miguel, sagot niya. Ang mga nangyayari sa paligid, hindi normal at natatakot akong baka tayo ang susunod. Niyakap ko si Tatay. Huwag po kayong mag-alala. Aalagaan natin ang isa't isa. Pero deep inside, natatakot din ako. May mga bagay na hindi ko maipaliwanag na nangyayari sa paligid namin. Minsan, sa gabi, maririnig ko ang mga kakaibang tunog mula sa labas ng bahay. Parang may mga paa na naglalakad sa bubong o mga kamay na kumakamot sa mga bintana. Isang gabi, nagising ako dahil sa ingay sa kusina. Nang bumangon ako para tingnan, nakita ko ang mga hibla ng itim na buhok na gumagalaw sa sahig. Akala ko na naginip lang ako, pero nang lumapit ako, nakita ko na totoo nga ang mga iyon. Parang may mga buhay na uod na gawa sa buhok. Nagtago ako sa likod ng mesa at pinanood ang mga buhok habang gumagalaw. Pumunta sila sa pinto at nagtangkang buksan iyon. Natatakot ako, pero pinilit kong maging matapang. Kumuha ako ng isang palo at lumapit sa mga buhok. Nang hawakan ko ang palo, biglang naglaho ang mga buhok. Para bang natakot sila sa akin o sa palo na hawak ko. Kinabukasan, sinabi ko kay Tatay ang nangyari, pero hindi niya ako pinaniwalaan. Sabi niya, baka panaginip lang iyon. Pero alam ko na totoo ang nakita. Naging mas careful ako simula noon. Palaging nakabantay ako sa mga kakaibang tunog o mga galaw na hindi normal.
at napansin ko na mas madalas na nakikita si Carmen sa paligid ng bahay. Para bang naghahanap siya ng pagkakataon na makausap ako. Isang hapon, habang naglalakad ako mula sa workshop, narinig ko siyang tumatawag sa akin. Miguel, sandali lang. Lumingon ako at nakita ko siyang tumatakbo papunta sa akin. Naka-floral dress siya at ang kanyang buhok ay nakatali sa likod. Napakaganda niya at napakabait pa. Kung hindi lang dahil sa sekreto, matagal ko na siguro siyang naging girlfriend. Bakit mo ako palaging iniiwasan? Tanong niya nang makarating sa harap ko. Ginawa ko ba ang something wrong? Tumingin ako sa kanyang mga mata at nakita ko doon ang sakit at pagtataka. Gusto kong sabihin sa kanya ang totoo pero hindi ko magawa. Paano ko sasabihin sa isang dalaga na hindi ko siya pwedeng mahalin dahil magkapatid kami? Wala, sagot ko at nagtangkang maglakad palayo pero hinawakan niya ang braso ko. Miguel, please, kung may ginawa akong mali, sabihin mo sa akin. Pero huwag mo akong iwasan ng ganito. Mahal kita. Narinig ko ang sinabi niya at parang may sumaksak sa puso ko. Mahal niya ako at mahal ko rin siya. Pero hindi namin pwedeng maging kami dahil sa katotohanan na hindi niya alam. Carmen, sorry, sabi ko at tinanggal ang kamay niya sa braso ko. Pero hindi pwede. Nakita ko ang pagkakauntog sa kanyang mukha at ang mga luhang nagsisimulang tumulo sa kanyang mga mata. Pero hindi ko magawa. Hindi ko pwedeng sabihin sa kanya ang totoo. Umalis ako at iniwan siya doon. Narinig ko siyang umiyak pero hindi ako lumingon. Alam ko na nasasaktan siya at nasasaktan din ako. Pero mas masakit siguro para sa kanya kung malaman niya ang totoo. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Iniisip ko si Carmen at ang mga sulat na nakita ko sa baul nita. Naalala ko rin ang mga kwento ni Lola Inday tungkol sa mga aswang at ang mga kakaibang pangyayari sa paligid. Paano kung may koneksyon ang lahat ng ito? Paano kung ang mga aswang ay may kinalaman sa mga sekreto ng pamilya namin? Paano kung ang mga pangyayari na ito ay hindi aksidente? Habang nag-iisip ako, narinig ko ulit ang mga kakaibang tunog sa labas. Pero ngayong gabi, mas malakas na ang mga iyon. Parang may mga paa na tumatakbo sa bubong at mga kamay na kumakamot sa mga pader. Bumangon ako at tumingin sa bintana. Nakita ko ang mga anino na gumagalaw sa harap ng bahay. Mga anino na hindi ko makilala. Parang may mga tao na nagkakagulo sa labas, pero hindi ko marinig ang mga boses nila. Nang sumilip ako sa butas ng bintana, nakita ko ang isang bagay na hindi ko malilimutan. May isang babae na nakatayo sa gitna ng kalsada at ang kanyang buhok ay umabot hanggang sa lupa. Ang buhok niya ay gumagalaw mag-isa, parang may mga buhay na ahas. Ang babae ay nakatingin sa bahay namin at kahit na hindi ko nakikita ang mukha niya, naramdaman ko na nakatingin siya sa akin. Parang may mga mata na sumusukat sa kaluluwa ko. Nanatili ako sa tago hanggang sa naglaho ang babae. Pero bago siya nawala, nakita ko kung paano niya itinuro ang bahay na para bang minarkahan niya na kami. Nang umaga, sinabi ko kay tatay ang nakita. Pero hindi niya ako pinaniwalaan. Sabi niya, stressed lang ako dahil sa mga pangyayari sa paligid. Pero alam ko na totoo ang nakita. At alam ko na hindi magtatagal. May mangyayari sa amin. Kaya naman mas naging careful ako. Palaging nakabantay ako sa mga kakaibang tunog o mga galaw na hindi normal at nagkaroon ako ng kutsilyo sa ilalim ng unan ko para kung may mangyari, may panlaban ako. Pero hindi ko alam na ang susunod na mga araw ay magbabago sa lahat. Hindi ko alam na ang mga sekreto na nababaon ay magiging dahilan ng mga pangyayaring hindi ko kayang kontrolin. At hindi ko alam na si Carmen ay maging parte ng isang malaking kapahamakan na hindi ko inakala. Ang tanging alam ko noon ay kailangan kong protektahan ang pamilya ko at kailangan kong maging matapang sa mga darating na pagsubok. Pero hindi ko alam na ang pinakamalakas na kalaban ko ay hindi ang mga aswang na nakikita ko sa gabi. Ang pinakamalakas na kalaban ko ay ang mga sekreto na nababaon ko sa loob ng aking puso. Ilang araw matapos ang nangyari kay Ricardo, may nabalitaan kaming panibagong patay. Si Mang Tony, ang nagbebenta ng jeepney sa kabilang barangay, natagpuan din ng walang buhay sa tabi ng ilog. Tulad kay Ricardo, may mga kakaibang marka rin sa katawan niya at mga hibla ng itim na buhok na nakapulupot sa mga damit. Dalawa na silang patay, Miguel, sabi ni tatay habang umiinom ng kape sa umaga. At pareho silang may mga markang iyon. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa lugar natin. Nakita ko sa mga mata ni tatay ang takot na hindi niya maitatago. Si Mang Tony ay kaibigan niya at madalas silang mag-inuman tuwing Sabado. Ngayon, patay na ang kaibigan niya at walang nakakaalam kung sino ang susunod. Tay, baka dapat nating mag-ingat, sabi ko. Mag-lock tayo ng mga pinto at bintana tuwing gabi. Tumango si tatay. Oo, tama ka. At Miguel, huwag ka nang mag-isa kapag gabi. Kung saan ka man pupunta,
sabihin mo sa akin. Pero kahit na nag-agree ako, alam ko na hindi ganoon kadali ang mga bagay. Ang mga aswang ay may mga kakayahan na hindi natin maintindihan. Kung gusto nilang pasukin ang bahay namin, magiging paraan nila. Nang tanghali, pumunta ako sa workshop para tapusin ang jeepney ni Kuya Ben. Pero habang nagtratrabaho ako, nakita ko si Carmen na papalapit. Suot niya ang puting blouse at blue na skirt at ang kanyang buhok ay nakatali sa isang ponytail. Maganda siya, pero nakita ko sa kanyang mga mata ang lungkot na dulot ng patuloy kong pag-iwas sa kanya. Miguel, tawag niya sa akin. Pwede ba tayong mag-usap? Tumingin ako sa kanya at nakita ko ang determinasyon sa kanyang mukha. Alam ko na hindi siya titigil hanggang sa hindi niya nakakausap ako ng maayos. Carmen, busy ako, sabi ko habang patuloy na nagtratrabaho sa makina. Busy ka palagi, sagot niya. Pero kailangan nating mag-usap. May mga tanong ako na kailangan kong malaman ang sagot. Natigil ako sa pagtratrabaho at tumingin sa kanya. Anong mga tanong? Bakit mo ako iniiwasan? Bakit hindi mo ako tinitingnan sa mga mata kapag nakikita mo ako? At bakit parang may tinatago kang sekreto sa akin? Naramdaman ko ang pagkakauntog sa aking dibdib. Napakatalino ni Carmen at napansin niya na may tinatago ako. Pero hindi ko pwedeng sabihin sa kanya ang totoo. Hindi pa. Walang tinatago, sabi ko. Pero alam ko na hindi convincing ang boses ko. Lumapit si Carmen sa akin at hinawakan ang mga kamay ko. Miguel, kilala kita simula noong bata pa tayo. Alam ko kapag may tinatago ka. At ngayon, nakikita ko sa mga mata mo na may malaking sekreto ka na hindi mo pwedeng sabihin. Tiningin ko siya sa mga mata at nakita ko doon ang pagmamahal at pag-aalala. Nais ko talagang sabihin sa kanya ang totoo pero natatakot ako sa magiging reaksyon niya. Carmen, may mga bagay na mas mabuti nang hindi mo malaman, sabi ko habang tinatanggal ang mga kamay niya. Pero ako ang dapat magdesisyon kung gusto ko bang malaman o hindi, sagot niya. Hindi mo pwedeng gawin ang desisyon para sa akin. Naglakad ako palayo sa kanya at umupo sa isang sulok ng workshop. Nakita ko na sumunod siya sa akin at umupo sa tabi ko. Miguel, ano man ang sekreto mo, kaya kong tanggapin, sabi niya. Mahal kita at walang mababago iyon. Narinig ko ang sinabi niya at parang may sumaksak sa puso ko. Kung alam niya lang na ang pagmamahal niya sa akin ay hindi pwede dahil sa katotohanan na magkapatid kami. Carmen, komplikado, sabi ko. Hindi mo maiintindihan. Subukan mo akong intindihin, sagot. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Iniisip ko si Carmen at ang mga sinabi niya. Naisip ko na baka tama siya. Baka dapat kong sabihin na sa kanya ang totoo para malaman niya kung bakit hindi ko siya pwedeng mahalin. Pero bago pa ako makapagdesisyon, may nangyaring hindi ko inaasahan. Mga 2:00 ng gabi, narinig ko ang mga kakaibang tunog mula sa labas. Pero ngayong gabi, mas malakas na ang mga iyon. Parang may mga paa na tumatakbo sa paligid ng bahay at mga kamay na kumakamot sa mga pader. Bumangon ako at tumingin sa bintana. Nakita ko ang mga anino na gumagalaw sa harap ng bahay. Mga anino na mas marami kaysa sa mga nakita ko dati. Parang may mga tao na nagkakagulo sa labas pero hindi ko marinig ang mga boses nila. Nang sumilip ako sa butas ng bintana, nakita ko ang isang bagay na nagbabago sa lahat. May isang babae na nakatayo sa gitna ng kalsada at ang kanyang buhok ay umabot hanggang sa lupa. Kilala ko siya, si Rosa, ang may-ari ng malaking tindahan sa merkado. Pero ang nakikita ko ngayon ay hindi ang Rosa na kilala ko. Ang kanyang mga mata ay naging pula at ang kanyang mga kuko ay naging mahaba at matalas. Ang kanyang buhok ay gumagalaw mag-isa, parang may mga buhay na ahas. Nakita ko kung paano niya itinuro ang bahay namin at marinig ko ang kanyang boses na parang ungol ng hayop. Miguel, lumabas ka. May kailangan akong sabihin sa iyo. Natakot ako pero hindi ako lumabas. Nanatili ako sa tago hanggang sa naglaho si Rosa. Pero bago siya nawala, nakita ko kung paano niya itinuro ang bahay namin. Para bang minarkahan niya na kami. Nang umaga, sinabi ko kay tatay ang nakita ko. Pero hindi niya ako pinaniwalaan. Sabi niya, panaginip lang yon. Pero alam ko na totoo ang nakita ko. At alam ko na si Rosa ay ang aswang na pumapatay sa mga tao sa barangay. Kaya naman nagdesisyon ako na mag-imbestiga. Pumunta ako sa merkado at pinanood si Rosa habang nagtitinda. Sa umaga, normal lang siya. Nakangiti sa mga customer at mabait sa lahat. Pero nakita ko sa kanyang mga mata ang kakaibang liwanag, parang may nakatagong kasamaan. Nang tanghali, nagtungo ako sa bahay ni Lola Inday, ang pinakamatandang tao sa barangay. Siya ang nakakaalam ng mga kwento tungkol sa mga aswang at baka makatulong siya sa akin. Lola, may tanong po ako, sabi ko habang umuupo sa tabi niya.
Anong tanong, Apo? Tanong niya habang naghahanap ng rosaryo. Paano po ba natin malalaman kung sino ang aswang sa paligid natin? Napatingin siya sa akin ng mabuti. Bakit mo tinatanong iyan, Miguel? May nakita ka bang kakaiba? Sinabi ko kay Lola ang mga nakita ko. Ang mga hibla ng buhok na gumagalaw mag-isa. Ang mga patay na may kakaibang marka. At si Rosa na nakita ko sa gabi. Nakinig si Lola ng mabuti at nakita ko sa kanyang mga mata ang takot na hindi niya maitatago. Apo, ang mga aswang ay may mga kakayahan na hindi natin maintindihan, sabi niya. Pwede silang magbago ng anyo at pwede nilang gamitin ang mga bahagi ng kanilang katawan para saktan ang mga tao. Pero paano po natin sila matatalo? Tanong ko. May mga paraan, sagot niya. Ang mga aswang ay natatakot sa mga banal na bagay, rosaryo, krus, holy water, at natatakot din sila sa mga matalas na bagay na gawa sa bakal. Binigyan niya ako ng isang maliit na rosaryo at isang boteng may holy water. Dala mo ito palagi, Apo. At kung nakita mo man ang aswang, huwag kang makikipag-usap, takbo ka agad. Nang gabing iyon, naging mas careful ako. Nilagay ko ang rosaryo sa ilalim ng unan ko at ang holy water sa mesa sa tabi ng kama. Pero hindi ko alam na ang mga pangyayari ay mas mabilis pa sa inaasahan ko. Mga 3:00 ng madaling araw, narinig ko ang mga kakaibang tunog mula sa kwarto ni Tatay. Parang may mga paa na tumatakbo sa sahig at mga kamay na kumakamot sa mga pader. Bumangon ako at lumapit sa pinto ng kwarto ni Tatay. Narinig ko ang kanyang boses pero hindi siya nakikipag-usap sa akin. Nakikipag-usap siya sa ibang tao. Sino ka? Tanong ni Tatay. Anong ginagawa mo sa kwarto ko? Narinig ko ang sagot pero hindi ko maintindihan ang sinasabi. Parang boses ng babae pero hindi normal. Parang may halong ungol ng hayop. Binuksan ko ang pinto at nakita ko ang isang bagay na hindi ko malilim. Si Rosa ay nandoon sa kwarto ni Tatay pero hindi na siya mukha ng tao. Ang kanyang mga mata ay naging pula at ang kanyang mga kuko ay naging mahaba at matalas. Ang kanyang buhok ay nakakalat sa buong kwarto, parang may mga buhay na aha. Nakita ko si Tatay na nakatayo sa sulok ng kwarto at ang kanyang mga mata ay naging malaki dahil sa takot. Pinipigilan niya si Rosa gamit ang isang sila pero nakita ko na hindi siya makakatagal. Tatay! Sigaw ko at lumapit sa kanya. Nakita ako ni Rosa at ngumiti. Ah, Miguel! Hindi ka na kailangang maghanap sa akin. Nandito na ako. Nakita ko kung paano niya itinuro si Tatay. Siya muna. Pagkatapos, ikaw naman. Lumapit ako kay Rosa at hinawakan ang rosaryo na binigay ni Lola. Umalis ka sa bahay namin, nagtawa si Rosa. Hindi mo ako matatakot sa rosaryo mo, bata. Mas malaki pa ang kapangyarihan ko kaysa sa inyo. Pero nakita ko na hindi niya direktang lumapit sa akin. Parang may hadlang na hindi niya matawiran. Pero hindi mo rin ako matatalo, dagdag niya. Kaya mas mabuti na makipag-areglo tayo. Ibigay mo sa akin ang tatay mo at iiwan kita. Hindi, sigaw ko. Hindi ko ibibigay si Tatay sa'yo. Nagtawa ulit si Rosa. Sige, kung ayaw mo. Pero hindi ka makakatakas sa akin. Kilala kita simula pa nung bata ka. Alam ko ang mga sekreto mo, Miguel. Alam ko kung sino si Carmen para sa'yo. Nanlaki ang mga mata. Anong alam mo? Alam ko na magkapatid kayo. Sagot niya. Alam ko na iniiwasan mo siya dahil sa katotohanan na nababaon mo. At alam ko na mahal mo siya pero hindi mo pwedeng mahalin. Naramdaman ko ang pagkakauntog sa aking dibdib. Paano niya nalaman ang sekreto? At alam ko rin na si Carmen ay hindi nakakaalam sa totoo, dagdag niya. Kaya naman, makipag-deal tayo. Ibigay mo sa akin ang tatay mo at hindi ko sasabihin kay Carmen ang totoo. Nakita ko si Tatay na nakatingin sa akin. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang takot. Pero nakita ko rin ang pagmamahal. Alam ko na hindi niya ako papayagan na ibigay siya kay Rosa. Hindi, sabi ko, hindi ko ibibigay si Tatay sa'yo at hindi ko rin kailangan ng threats mo. Nagtawa si Rosa. Sige, kung ayaw mo, pero hindi ka makakatakas sa akin. Babalikan kita, Miguel, at sa susunod na pagkakataon, hindi ka na makakaligtas. Naglaho si Rosa at naiwan kaming dalawa ni Tatay sa kwarto. Nakita ko na nanginginig siya at agad kong niyakap siya. Tatay, okay lang po kayo? Tanong ko. Nakita mo rin ba siya? Tanong niya. Oo, Tay, si Rosa. Siya ang aswang na pumapatay sa mga tao sa barangay. Niyakap niya ako ng mahigpit. Miguel, natatakot ako. Paano natin siya matatalo? Hindi ko alam, Tay. Pero hahanapin natin ang paraan. Pero deep inside, alam ko na hindi ganoon kadali ang mga bagay. Si Rosa ay may kapangyarihan na hindi namin maintindihan. At ngayon, alam na niya ang sekreto ko tungkol kay Carmen. Natatakot ako na gamitin niya ang information na iyon para saktan ako. Natatakot ako na sabihin niya kay Carmen ang totoo at makita ko sa kanyang mga mata ang pagkakauntog at disgust. Pero mas natatakot ako
sa kung ano pa ang pwedeng gawin ni Rosa sa pamilya ko. Nakita ko na kayang niya pumasok sa bahay namin at kayang niya hawakan si Tat. Ibig sabihin, walang ligtas na lugar para sa amin. Kaya naman nagdesisyon ako na mag-prepare. Kumuha ako ng mga matalas na kutsilyo at nilagay ko ang mga rosaryo sa lahat ng pinto at bintana. Pero alam ko na hindi sapat ang mga iyon. Kailangan kong malaman ang weakness ni Rosa. Kailangan kong malaman kung paano siya matatalo. At kailangan kong gawin ang lahat para protektahan ang pamilya ko. Pero hindi ko alam na ang mga susunod na araw ay magiging mas komplikado. Hindi ko alam na si Carmen ay magiging parte ng isang malaking kapahamakan na hindi ko inakala. At hindi ko alam na ang mga sekreto na nababaon ko ay magiging dahilan ng mga pangyayaring magbabago sa lahat. 3 araw matapos ang nangyari kay tatay, hindi na namin nakita si Rosa sa merkado. Sabi ng mga tao, umuwi raw siya sa probinsya dahil may emergency sa pamilya. Pero alam ko na hindi iyon totoo. Nagtago lang siya at plano niya na bumalik kapag hindi namin inaasahan. Naging mas careful ako simula noon. Palaging nakabantay ako sa mga kakaibang tunog o mga galaw na hindi normal. At hindi ko na pinayagang mag-isa si tatay, lalo na sa gabi. Pero kahit na naging mas ingat ako, hindi ko napigilan ang mga nangyari sa susunod na mga araw. Isang Miyerkules ng umaga, habang naglalakad ako papunta sa workshop, nakita ko si Carmen na umiiyak sa tapat ng tindahan. Nakaupo siya sa hagdanan at ang kanyang mga mata ay namumula dahil sa kakaiyak. Hindi ko napigilan ang sarili ko na lumapit sa kanya. Kahit na may sekreto akong nababaon, hindi ko kayang makita siyang nagsusuffer ng ganoon. Carmen, anong nangyari? Tanong ko habang umuupo sa tabi niya. Tumingin siya sa akin at nakita ko sa kanyang mga mata ang sakit na hindi niya maitatag. Miguel, may narinig ako kagabi. Mga usapan ng mga matatanda sa kapitbahay. Nag-alala ako. Anong usapan? Sabi nila, may mga sekreto raw sa pamilya namin na hindi namin alam. Sagot niya. Sabi nila, may mga bagay raw tungkol sa nanay ko na hindi niya sinasabi sa amin. Naramdaman ko ang pagkakauntog sa aking dibdib. Parang may umukit na kutsilyo sa loob ng puso ko. Natatakot ako na nalaman na niya ang tungkol sa amin, pero hindi pa siya sigurado. Carmen, ano ba ang sinabi nila? Tanong ko, kahit na natatakot ako sa sagot. Sabi nila, dati raw may ibang pamilya si nanay bago niya nakilala si tatay. Sagot niya. Sabi nila, may anak raw siyang iniwan para sa amin. Nakita ko kung paano niya ako tiningin. Parang may hula na siya, pero hindi pa niya sigurado. Gusto ko talagang sabihin sa kanya ang totoo, pero natatakot ako sa magiging reaksyon niya. Miguel, totoo ba iyon? Tanong niya. May kapatid ba ako na hindi ko alam? Tumingin ako sa kanyang mga mata at nakita ko doon ang pag-asa at takot. Nais ko talagang sabihin sa kanya ang totoo, pero hindi ko magawa. Hindi pa ako ready. Carmen, hindi ko alam, sabi ko. Baka mga chismis lang iyon. Pero nakita ko sa kanyang mga mata na hindi siya naniniwala sa akin. Alam niya na may tinatago ako at alam niya na may kinalaman ako sa mga sekreto ng pamilya niya. Miguel, kung totoo man iyon, gusto ko siyang makilala, sabi niya. Kung may kapatid ako, gusto ko siyang makita. Naramdaman ko ang pagkakauntog sa aking dibdib. Nandito na si Carmen sa harap ko at hindi niya alam na ako ang kapatid na hinahanap niya. Paano ko sasabihin sa kanya na ako iyon? Paano ko sasabihin sa kanya na ang taong mahal niya ay hindi niya pwedeng mahalin? Carmen, may mga bagay na mas mabuti nang hindi natin alamin, sabi ko. Pero Miguel, pamilya ko iyon, sagot niya. May karapatan akong malaman ang totoo tungkol sa pamilya ko. Umalis ako at iniwan siya doon. Hindi ko kayang sabihin sa kanya ang totoo, pero hindi ko rin kayang makita siyang nagsusuffer. Kaya naman nagdesisyon ako na mag-isip ng paraan para solusyonan ang problema. Nang gabing iyon, habang nag-iisip ako sa kwarto, biglang umulan ng malakas. Hindi usual na ulan, parang may galit na puwersa sa langit. Ang hangin ay napakalakas at ang mga ulap ay napakaitim. Narinig ko ang mga tunog ng mga bubong na naglalambungan at ng mga puno na bumubuwal. Pero may narinig din ako na kakaiba, mga sigaw ng mga tao na parang nagpapanik. Lumabas ako sa kwarto at nakita ko si tatay na nakatayo sa bintana, nakatingin sa labas. Tay, anong nangyayari sa labas? Tanong ko. Malaking baha, Miguel, sagot niya. Ang ilog ay umapaw na at ang tubig ay papunta na sa mga bahay. Nakita ko sa labas ang mga tao na tumatakbo. Dala ang mga importante nilang gamit. Ang mga bata ay umiiyak at ang mga matatanda ay nagdadasal. Pero sa gitna ng kagulo, nakita ko si Carmen na naglalakad sa kalsada, mag-isa. Suot niya ang damit na basa na sa ulan at ang kanyang buhok ay nakakalat sa mukha. Pero nakita ko sa kanyang mga mata ang determinasyon na hindi ko inakala. Carmen! Sigaw ko mula sa bintana. Saan ka pupunta? Tumingin siya sa akin at nakita ko sa kanyang mga mata
ang pagkakauntog at galit. Miguel, alam ko na ang totoo. Nanlaki ang mga mata ko. Anong totoo? Alam ko na ikaw ang kapatid ko. Sigaw niya. Sabi ni Aling Nena, nakita niya ang mga sulat sa baul ng tatay mo. Sabi niya, si Esperanza, ang nanay ko, ay dating asawa ng tatay mo. Naramdaman ko ang pagkakauntog sa aking dibdib. Nalaman na niya na magkapatid kami. Carmen, pwede ba nating pag-usapan ito sa loob? Sigaw ko. Basa ka na sa ulan. Hindi, sagot niya. Dito natin pag-uusapan, dito sa gitna ng ulan, para walang makakatakas. Lumabas ako sa bahay at lumapit sa kanya. Nakita ko si tatay na sumunod sa akin at ang kanyang mga mata ay naging malaki dahil sa takot. Carmen, alam mo na pala, sabi ko habang nakatayo sa harap niya. Oo, alam ko na, sagot niya. Alam ko na magkapatid tayo. Alam ko na ang nanay ko ay naging asawa ng tatay mo. At alam ko na kaya mo ako iniiwasan ay dahil sa katotohanan na ito. Nakita ko ang mga luha sa kanyang mga mata na naghahalo sa mga tulo ng ulan. Nakita ko sa kanyang mukha ang sakit, galit at pagkakauntog. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong niya. Bakit mo ako hinayaang magmahal sa iyo nang hindi ko alam na kapatid mo ako? Carmen, hindi ko alam kung paano, sagot ko. Natatakot ako sa magiging reaksyon mo. Kaya mo ako hinayaang mag-suffer, sigaw niya. Kaya mo ako hinayaang mag-wonder kung bakit mo ako iniiwasan. Hindi mo ba naisip na mas masakit iyon kaysa sa totoo? Nakita ko si tatay na lumapit sa amin. Carmen, hindi kasalanan ni Miguel. Kasalanan ko dahil hindi ko sinabi sa inyo ang totoo. Tumingin si Carmen kay tatay at nakita ko sa kanyang mga mata ang galit na hindi niya maitatago. Tito Roberto, bakit hindi ninyo sinabi sa amin? Bakit ninyo kaming hinayaang mag-suffer sa mga sekreto? Natatakot ako, sagot ni tatay. Natatakot ako sa mga magiging reaksyon ninyo. Natatakot ako na magiging komplikado ang mga bagay. Mas komplikado ngayon, sigaw ni Carmen. Mas komplikado ngayon kesa sa dati. Nakita ko na hindi na niya kinakaya ang emosyon na naramdaman niya. Umupo siya sa gitna ng kalsada at umiyak ng malakas. Ang mga luha niya ay naghahalo sa mga tulo ng ulan at ang kanyang boses ay nagiging hoarse dahil sa kakaiyak. Carmen, sabi ko habang umuupo sa tabi niya. Sorry na hindi ko sinabi sa iyo agad ang totoo. Miguel, mahal kita, sabi niya habang umiiyak. Mahal kita, pero hindi ko pwedeng mahalin kang ganoon kasi kapatid mo ako. Narinig ko ang sinabi niya at parang may sumaksak sa puso ko. Alam ko na mahal niya ako at mahal ko rin siya. Pero tama siya. Hindi namin pwedeng mahalin ang isa't isa ng ganoon dahil sa katotohanan na nalaman namin. Carmen, mahal din kita, sabi ko. Pero tama ka. Hindi natin pwedeng mahalin ang isa't isa ng ganoon. Pero pwede nating mahalin ang isa't isa bilang mga kapatid. Tumingin siya sa akin at nakita ko sa kanyang mga mata ang pagkakauntog at pag-asa. Miguel, kayang-kaya mo bang maging kuya sa akin? Oo, sagot ko. Kaya ko at protektahan kita bilang kapatid mo. Niyakap niya ako ng malakas at naramdaman ko ang kanyang mga luha sa balikat ko. Niyakap ko rin siya at naramdaman ko ang relief na hindi ko inakala. Finally, walang nasekreto sa pagitan namin. Pero sa gitna ng emotional moment na yon, narinig ko ang mga kakaibang tunog mula sa paligid. Parang may mga paa na tumatakbo sa tubig at mga boses na hindi normal. Tumingin ako sa paligid at nakita ko ang mga anino na gumagalaw sa gitna ng ulan. Mga anino na mas marami kaysa sa mga nakita ko dati. Carmen, tatay, kailangan nating umuwi, sabi ko habang tumutulong kay Carmen na tumayo. Bakit? Tanong ni Carmen. May mga kakaibang nangyayari sa paligid, sagot ko. Hindi safe na magstay dito sa labas. Pero bago pa namin marating ang bahay, nakita ko si Rosa na nakatayo sa dulo ng kalsada. Nakangiti siya at ang kanyang mga mata ay naging pula dahil sa galit. Finally, sabi niya, nalaman na ni Carmen ang totoo. Ngayon, mas madali na para sa akin. Nakita ko na hindi na siya nagtago. Nakita ko na ang kanyang mga kuko ay naging mahaba at matalas at ang kanyang buhok ay nagsisimulang gumalaw mag-isa. Rosa, sabi ko habang hinaharap si Carmen sa likod ko. Anong gusto mo? Simple lang, sagot niya. Gusto ko ng revenge. Gusto ko ng makabawi sa mga taong nanakit sa akin. Sino ang nanakit sa iyo? Tanong ko. Ang pamilya ninyo, sagot niya. Ang pamilya ni Carmen, lalo na si Esperanza. Nakita ko na nanlaki ang mga mata ni Carmen. Anong kasalanan ng nanay ko sa iyo? Maraming kasalanan, sagot ni Rosa. Pero hindi ko nasasabihin pa. Mas mabuti na ipakita ko na lang sa inyo. Nakita ko kung paano niya itinuro si Carmen. Siya ang unang pupuntahan ko. Pagkatapos, kayong dalawa. Hindi, sigaw ko. Ako ang una mo. Nagtawa si Rosa. Hindi Miguel,
Si Carmen ang una. Dahil sa kanya, magiging mas masakit para sa inyo. Nakita ko na hindi na namin pwedeng makakatakas. Kaya naman humarap ako kay Carmen at kay tatay. Carmen, tatay, takbo kayo, sabi ko. Ako ang haharap kay Rosa. Hindi Miguel, sagot ni Carmen. Hindi ka namin iiwan. Carmen, please, sabi ko. Kapatid mo ako at trabaho kong protektahan ka. Nakita ko sa kanyang mga mata ang takot, pero nakita ko rin ang determinasyon. Miguel, kung kapatid mo ako, trabaho ko ring protektahan ka. Nakita ko na hindi niya ako iiwan. Kaya naman nagtanong ako kay Rosa. Rosa, bakit mo ginagawa ito? Anong nakuha mo sa pagpatay sa mga inosenteng tao? Wala, sagot niya. Pero satisfaction. Satisfaction na makabawi sa mga taong nanakit sa akin. Pero innocent si Carmen, sabi ko. Hindi niya ginawa ang ginawa ng nanay niya. Pero anak siya ni Esperanza, sagot ni Rosa. At iyon ay sapat na. Nakita ko na hindi na siya makakausap. Kaya naman nagtanong ako kay tatay. Tatay, may alam ba kayong tungkol kay Rosa? Anong ginawa ni Esperanza sa kanya? Nakita ko si tatay na naging pale. Miguel, si Rosa ay dating kaibigan ni Esperanza. Pero nag-away sila dahil sa isang lalaki. Anong lalaki? Tanong ko. Ang tatay ni Carmen, sagot ni tatay. Noon, magkakaibigan silang tatlo. Pero naging magtunggali sina Rosa at Esperanza dahil sa pagmamahal nila sa iisang lalaki. At sino ang nanalo? Tanong ko. Si Esperanza, sagot ni tatay. Kaya naman galit na galit si Rosa. Simula noon, nagbabanta siya na makakabawi siya. Nakita ko na may rason si Rosa sa galit niya, pero hindi pa rin tama ang ginagawa niya. Rosa, hindi tama ang ginagawa mo, sabi ko. Hindi mo pwedeng patayin ang mga inosenteng tao dahil sa galit mo. Tama o mali, wala akong pakialam, sagot niya. Ang importante, makabawi ako. Nakita ko na hindi na namin siya mapapigilan. Kaya naman nagtanong ako kay Carmen. Carmen, may alam ka ba kung paano natin matatatalo si Rosa? Hindi, sagot niya. Pero may narinig ako kay Lola Inday. Sabi niya, ang mga aswang ay natatakot sa mga banal na bagay. Meron akong rosaryo, sabi ko. Pero hindi iyon sapat. May holy water din ako, sabi ni tatay. Pero hindi ko alam kung sapat yon. Nakita ko na kailangan namin ng mas malakas na paraan para matalo si Rosa. Pero hindi ko alam kung ano iyon. Pero sa gitna ng pag-iisip ko, nakita ko na hindi na naghihintay si Rosa. Nakita ko na lumalpit na siya sa amin at ang kanyang mga mata ay naging mas pula pa. Handa na ba kayong mamatay? Tanong niya. Nakita ko na wala na kaming choice. Kailangan namin siyang harapin kahit na hindi namin alam kung paano siya matatalo. Pero sa gitna ng takot na naramdaman ko, nakita ko si Carmen na hinahawakan ang kamay ko. Nakita ko si tatay na nakatayo sa tabi namin. Kahit na nakatakot ang situation, naramdaman ko ang strength mula sa pamilya ko. Alam ko na hindi ako mag-isa sa laban na ito. Rosa, sabi ko, kung gusto mo kaming patayin, kailangan mo kaming tatalo. Nagtawa si Rosa. Sige Miguel, ipakita mo sa akin kung ano ang Nakita ko na nagsisimula na ang laban. Nakita ko na hindi na namin pwedeng umurong. Kaya naman nagtanong ako sa sarili. Ready na ba ako para sa laban na ito? Ready na ba akong protektahan ang pamilya ko? Alam ko na hindi ako sigurado. Pero alam ko rin na walang choice. Kailangan kong maging matapang para sa mga taong mahal. Hindi ko inakala na ang laban ay magiging mas intense kaysa sa ina. Si Rosa ay hindi tulad ng mga aswang na narinig ko sa mga kwento. Siya ay mas matalino, mas malakas at mas galit. Nang lumapit siya sa amin, nakita ko kung paano naging mas mahaba ang kanyang mga kuko at kung paano naging mas mapula ang kanyang mga mata. Ang kanyang buhok ay nagsimulang gumalaw parang mga ahas at ang kanyang boses ay naging mas mababa at mas nakakatakot. Miguel, takbo kayo ni Carmen, sabi ni tatay habang haharap kay Rosa. Ako ang haharap sa kanya, hindi ta. Sagot, magkakasamang haharap sa kanya. Pero bago pa namin magawa ang anuman, lumapit si Rosa kay tatay at hinawakan siya sa leeg. Nakita ko kung paano nanlaki ang mga mata ni tatay at kung paano niya sinubukang makawala sa hawak ni Rosa. Tatay! Sigaw ko at lumapit sa kanila. Pero bago pa ako makarating kay tatay, biglang lumabas sa mga puno ang mga hibla ng buhok ni Rosa. Parang mga lubid na gawa sa buhok at hinawakan nila ako sa mga paa at kamay. Miguel! Sigaw ni Carmen at sinubukang tulungan ako. Pero hindi niya ako maabot dahil sa mga hibla ng buhok na humahadlang sa kanya. Nakita ko sa kanyang mga mata ang takot at desperasyon. Carmen, huwag kang lumapit, sigaw ko. Delikado, pero hindi niya ako pinakinig. Lumapit siya kay Rosa at sinubukang saktan ito gamit ang isang matalas na bato. Nagtawa si Rosa. Carmen, hindi mo ako matatalo sa ganyang paraan. Hinawakan niya si Carmen sa braso at itinulak siya sa malayo. Nakita ko si Carmen na nahulog sa putik.
at ang kanyang mga damit ay naging basa at marumi. Carmen, sigaw ko. Pero hindi ako makagalaw dahil sa mga hibla ng buhok na nakakapit sa akin. Nakita ko si Rosa na bumalik kay tatay. Hinawakan niya si tatay sa leeg at binuhat siya sa hangin. Nakita ko kung paano naging pula ang mukha ni tatay dahil sa kapos sa hininga. Rosa, bitawan mo si tatay, sigaw ko. Ako ang kalaban mo, hindi siya. Hindi Miguel, sagot ni Rosa. Lahat kayo ay kalaban ko. Lahat kayo ay dapat mamatay. Nakita ko na nagsisimulang mawala ng malay kaya naman sinubukan kong makawala sa mga hibla ng buhok. Pero mas nagiging mahigpit pa ang hawak nila sa akin. Rosa, pakiusap, sabi ko. Bitawan mo si tatay. Ako ang gusto mo, di ba? Tumingin siya sa akin at ngumiti. Oo, gusto kita. Pero gusto ko ring makita mo kung paano ko papatayin ang pamilya mo. Nakita ko na hindi ko na siya mapapigil. Pero biglang nakita ko si Carmen na bumangon mula sa May hawak siyang isang malaking bato at nakita ko sa kanyang mga mata ang determinasyon na hindi ko inakala. Lumapit si Carmen kay Rosa ng tahimik at nang malapit na siya, binato niya si Rosa sa ulo. Nagtambol ang bato sa ulo ni Rosa at biglang nabitawan niya si tatay. Nakita ko si tatay na nahulog sa lupa at agad siyang huminga ng malalim. Carmen, good job! Sigaw ko. Pero nakita ko na hindi pa tapos si Rosa. Tumingin siya kay Carmen nang may galit na hindi ko inakala. Carmen, magbabayad ka sa ginawa mo, sabi ni Rosa. Lumapit siya kay Carmen, pero bigla siyang natigil. Nakita ko na may nakatayo sa likod ni Carmen, isang batang lalaki na mga 10 taon ang edad. Sino ka? Tanong ni Rosa sa bata. Ako si Luis, sagot ng bata. At nandito ako para tulungan si Miguel at si Carmen. Nakita ko sa kamay ng bata ang isang maliit na pouch na may laman na hindi ko makilala. Binuksan niya ang pouch at nagsimulang mag-sprinkle ng mga pulbos sa paligid. Biglang nagtakip si Rosa sa ilong niya. Anong ginagawa mo ba? Ginagamit ko ang anti-aswang powder na binigay sa akin ni Lola Inday, sagot ni Luis. Sabi niya, ito ang tanging paraan para matalo ang mga aswang. Nakita ko na nagsisimulang humina si Rosa. Ang kanyang mga kuko ay nagiging normal at ang kanyang mga mata ay nagiging menos pula. Luis, magawa mo ba akong palayain sa mga hibla ng buhok? Tanong ko. Oo! Sagot ni Luis at nag-sprinkle ng powder sa mga hibla ng buhok na nakakapit sa akin. Biglang naglaho ang mga hibla ng buhok at nakawala ako. Lumapit ako kay tatay at tinulungan siyang tumayo. Tatay, okay lang po kayo? Tanong ko. Okay lang ako, hiho. Sagot niya habang hinihilot ang leeg niya. Lumapit din ako kay Carmen at yinakap siya. Carmen, salamat. Naging matapang ka. Miguel, kapatid mo ako. Sagot niya. Trabaho kong tulungan ka. Pero nakita ko na hindi pa tapos si Rosa. Kahit na humina siya dahil sa powder ni Luis, nakita ko na susubukan niya pa ring makabawi. Luis, saan mo nakuha ang powder na yan? Tanong ko. Binigay sa akin ni Lola Inday, sagot niya. Sabi niya, may mga araw na kailangan ng mga bata ang mga matanda para protektahan ang mga matatanda. Nakita ko na totoo ang sinabi ni Luis. Kung hindi siya dumating, baka napatay na namin lahat ni Rosa. Luis, may ibang paraan pa ba para matalo si Rosa? Tanong ko. May isa pa. Sagot niya. Pero delikado yon. Anong paraan? Tanong ni Carmen. Kailangan natin siyang dalhin sa balete tree sa gubat, sagot ni Luis. Doon, pwede natin siyang itrap gamit ang mga sacred na mga bagay. Nakita ko na may point si Luis. Ang balete tree ay sacred place sa mga kwento ni Lola Inday. Doon, mas malalakas ang mga spiritual na puwersa. Pero paano natin siya dadalhin doon? Tanong ko. Kailangan natin siyang ilure, sagot ni Luis. Kailangan ng isa sa atin na mag-volunteer na maging bait. Nakita ko si Carmen na nag-volunteer. Ako ang magiging bait. Hindi, Carmen, sabi ko. Delikado yon. Miguel, kapatid mo ako, sagot niya. Pero independent din ako. Kaya kong gawin ito. Nakita ko sa kanyang mga mata ang determinasyon na hindi ko mapipigilan. Alam ko na hindi siya mag-back down. Sige, sabi ko. Pero maging careful ka. At kapag sinabi kong takbo, takbo ka agad. Tumango si Carmen. Okay, kuya. Narinig ko siyang tinawag akong kuya at naramdaman ko ang isang kakaibang saya sa loob ng puso ko. Finally, naging officially siblings na kami. Nagsimula ang plano. Si Carmen ay lumapit kay Rosa habang kami naman ay nagtago sa mga puno. Rosa, tawag ni Carmen. Gusto mo ba akong patayin? Nandito ako. Tumingin si Rosa kay Carmen at nakita ko sa kanyang mga mata ang galit na hindi pa rin nawala. Carmen, oo, gusto kitang patayin, sagot ni Rosa. Pero hindi dito. Gusto ko sa lugar na mas espesyal. Saan? Tanong ni Carmen. Sa balete tree sa gubat, sagot ni Don.
mas magiging special ang pagpatay ko. Nakita ko na na-surprise si Carmen sa ni Rosa. Hindi namin inakala na siya mismo ang magsusuggest na punta sa Balete Tree. Sige, sagot ni Carmen. Samahan mo ako doon. Naglakad sila papunta sa gubat at sumunod namin sila ni tatay at Lu. Nakita ko na hindi nakakahalata si Rosa na sinusundan na. Nang makarating sa Balete Tree, nakita ko ang isang malaking puno na mga ilang daang taon na ang edad. Ang mga ugat niya ay nakakalat sa paligid at ang mga sanga niya ay umabot hanggang sa langit. Carmen, dito ka mamatay, sabi ni Rosa habang hawak ang leeg ni Carmen. Pero biglang lumabas kami mula sa mga puno. Rosa, bitawan mo si Carmen. Nagtaka si Rosa. Paano ninyo nalaman na nandito kami? Sinundan namin kayo, sagot. At ngayon, dito na matatapos ang lahat. Nakita ko si Luis na nagsimulang mag-sprinkle ng powder sa paligid ng Balete Tree. Biglang nagiging mas malaki ang epekto ng powder dahil sa sacred na lugar. Anong ginagawa ninyo? Tanong ni Rosa. Ginagawa namin ang dapat gawin, sagot ko. Tinututupad namin ang justice para sa mga taong pinatay mo. Narinig ko ang boses ni Tat. Rosa, sapat na. Tigil mo na ang ginagawa mo. Hindi, sagot ni Rosa. Hindi pa ako tapos, pero nakita ko na nagsisimulang ma-weaken si Rosa dahil sa powder at sa sacred na lugar. Ang kanyang mga kuko ay nagiging normal at ang kanyang buhok ay hindi na gumagala. Luis, may ibang paraan pa ba para tuluyang matalo si Rosa? Tanong ko. May isa pa, sagot ni Luis. Pero kailangan ng sacrifice. Anong sacrifice? Tanong ni Carmen. Kailangan ng isang tao na magbigay ng sariling buhay para tuluyang matalo ang aswang, sagot ni Luis. Nakita ko na nanlaki ang mga mata ni Carmen at ni Tata. Hindi, sabi ni Carmen. Hindi pwedeng may mamatay pa. Pero biglang nakita ko na may lumalabas sa mga puno. Si Esperanza, ang nanay ni Carmen. Nanay? Tawag ni Carmen. Carmen, anak, sagot ni Esperanza habang lumalakad papunta sa amin. Nandito ako para tapusin ang responsibilidad ko. Esperanza, sabi ni Rosa nang makita niya si Esperanza. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Oo, sagot ni Esperanza. Ako ang dahilan. Kaya ako ang dapat magbayad. Lumapit si Esperanza kay Rosa at nakita ko sa kanyang mga mata ang determinasyon na hindi ko inakala. Esperanza, anong gagawin mo? Tanong ni Carmen. Anak, mahal kita, sagot ni Esperanza. Mahal ko kayong lahat. Kaya gagawin ko ang dapat kong gawin. Nakita ko si Esperanza na lumapit kay Rosa. Rosa, tama na. Ako ang kalaban mo, hindi ang mga anak natin. Oo, sagot ni Rosa. Ikaw ang kalaban ko. Ikaw ang dapat mamatay. Pero sa halip na makipaglaban kay Rosa, nakita ko si Esperanza na yinakap siya. Rosa, patawarin mo ako sa lahat ng ginawa ko sa iyo. Hindi, sabi ni Rosa. Hindi kita mapapataw. Okay, sagot ni Esperanza. Pero hindi ko hahayaang masaktan mo pa ang mga anak natin. Biglang naglabas si Esperanza ng isang maliit na bote na puno ng langis. Pinuhos niya ang langis sa sarili niya at kay Rosa. Esperanza, anong ginagawa mo? Tanong ni Rosa. Ginagawa ko ang dapat kong gawin, sagot ni Esperanza at naglabas ng posporo. Nanay, hindi, sigaw ni Carmen. Pero huli na ang lahat. Nagsindi si Esperanza ng posporo at hinagis ito sa sarili niya at kay Rosa. Biglang nag-alabang dalawa. At narinig ko ang mga sigaw ni Rosa na nagiging mas mababaw habang nasusunog siya. Esperanza, bakit? Tanong ni Rosa habang nasusunog. Dahil mahal ko ang mga anak ko, sagot ni Esperanza. At gagawin ko ang lahat para protektahan sila. Nakita ko si Carmen na umiiyak habang pinapanood ang nanay niya na nasusunog. Niyakap ko siya at pinigilan ko siyang lumapit. Carmen, huwag, sabi ko. Hindi mo na siya matutulungan. Habang nasusunog si Rosa, nakita ko na nagiging normal na ang kanyang itsura. Nakita ko na siya ay ordinaryong babae lang at hindi monster. Nakita ko sa kanyang mga mata ang regret at sadness sa mga ginawa niya. Miguel, sabi ni Rosa bago siya tuluyang mamatay. Pasensya na sa lahat ng ginawa ko. Hindi ko na nakontrol ang galit ko. Rosa, patawad, sagot ko. Namatay si Rosa at kasama niya si Esperanza. Nakita ko si Carmen na umiiyak sa tabi ko at niyakap ko siya ng mahigpit. Carmen, okay lang, sabi ko. Tapos na ang lahat. Miguel, nanay ko, sabi niya habang umiiyak. Alam ko, sagot ko. Pero ginawa niya iyon para sa atin. Ginawa niya iyon dahil mahal niya tayo. Nakita ko si tatay na lumapit sa amin at niyakap kaming dalawa. Mga anak, uwi na tayo. Sumama din si Luis sa amin pauwi. Sa daan, nagtanong ako sa kanya. Luis, paano mo nalaman ang tungkol sa anti-aswang powder? Binigay sa akin ni Lola Inday, sagot niya. Sabi niya, may mga panahon na kailangan ng mga bata ang mga matanda. Pero may mga panahon din na kailangan ng mga matanda ang mga bata. Nakita ko na totoo ang sinabi ni Luis. Kung hindi siya dumating, baka hindi namin natalo si Rosa. Nang makarating sa bahay, nakita ko
na hiniwalay ako ni Carmen. Umupo siya sa tabi ko at hinawakan ang kamay ko. Miguel, kuya, sabi niya, salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Carmen, kapatid mo ako, sagot ko. Trabaho kong protektahan ka at trabaho ko ring protektahan ka, sagot niya. Magkakasamang laban natin ang lahat ng problem. Niyakap ko si Carmen at naramdaman ko ang peace na hindi ko naramdaman ng mahabang panahon. Finally, walang nasekreto sa pagitan namin. Finally, naging officially siblings na kami. Pero alam ko na hindi pa tapos ang lahat. May mga bagay pa na kailangan naming ayusin at may mga wounds pa na kailangan naming pagalingin. Pero alam ko rin na kaya namin. Kaya namin dahil magkakasamang haharap sa lahat ng challenges. Kaya namin dahil pamilya ka. At sa lahat ng nangyari, natutunan ko na ang mga sekreto ay nakakasakit. Pero ang katotohanan, kahit na nakakasakit din, ay nakakapagpagaling din. Natutunan ko rin na ang pagmamahal sa pamilya ay mas malakas kaysa sa lahat ng takot at galit. At natutunan ko na minsan, ang pinakamababang mga tao ay ang mga nagiging pinakabayan. Si Esperanza ay nagbigay ng sariling buhay para sa amin. Si Luis ay nagbigay ng tulong kahit na bata pa siya. At si Carmen ay nagbigay ng lakas para makaahon sa lahat ng difficult. Pero ang pinakaimportante na natutunan ko ay na ang pamilya ay hindi lang sa dugo. Ang pamilya ay sa pagmamahal, sa pag-aalaga, at sa pagiging andyan para sa isa't isa. Kaya ngayon, kahit na namatay si Rosa at si Esperanza, alam ko na may pamilya pa rin ako. May si Carmen na kapatid ko, may si tatay na nag-alaga sa akin, at may si Luis na naging friend ko. At alam ko na, kung may dadating pang problems sa future, kaya namin iyon. Kaya namin dahil hindi kami mag-isa. Kaya namin dahil pamilya kami. 2 linggo matapos ang nangyari sa Ballet Tree, hindi pa rin normal ang lahat. Si tatay ay may mga araw na hindi siya nakakatulog dahil sa mga nightmares tungkol kay Rosa. Minsan, nagigising siya sa gitna ng gabi at hinahanap niya ako at si Carmen para siguruhing okay kami. Si Carmen naman ay umuwi sa kanilang bahay pero hindi pa rin siya nakaka-get over sa pagkamatay ng nanay niya. Araw-araw siyang pumupunta sa puntod ni Esperanza at nakikita ko sa kanyang mga mata ang sakit na hindi pa rin nagiging okay. Ako naman, kahit na-relieved ako na tapos na ang lahat, may mga oras na natatakot pa rin ako. Kapag nagiging tahimik sa gabi, naiisip ko pa rin si Rosa at natatakot ako na bumalik siya. Pero may mga magagandang nangyari rin. Si Luis ay naging regular visitor sa bahay namin at naging parang younger brother ko siya. Palagi siyang nagkakwento tungkol sa mga natutunan niya kay Lola Inday, tungkol sa mga supernatural na bagay. Miguel, kuya, sabi ni Luis isang umaga habang nagtratrabaho ako sa jeepney. May narinig ako kay Lola Inday tungkol kay Rosa. Anong narinig mo? Tanong ko habang nagwawalis ng makina. Sabi niya, si Rosa ay hindi talaga natural na aswang, sagot ni Luis. Naging aswang lang siya dahil sa sobrang galit at pain na naramdaman niya. Natigil ako sa pagtratrabaho. Ibig sabihin, pwedeng hindi siya maging aswang kung hindi siya nasaktan. Oo, sagot ni Luis. Sabi ni Lola Inday, may mga tao na nagiging mga monsters dahil sa sobrang sakit na naramdaman nila. Hindi sila born na monster. Naisip ko si Rosa at naramdaman ko ang isang kakaibang sadness. Kung hindi lang siya nasaktan ni Esperanza, baka hindi siya naging aswang. Baka naging normal lang siyang tao. Luis, nakakalungkot naman, sabi ko. Oo, kuya, sagot ni Luis. Kaya sabi ni Lola Inday, dapat nating mag-ingat sa mga taong nasaktan natin. Baka magkaroon ng consequences na hindi natin inaasahan. Nang tanghali, pumunta ako sa puntod ni Esperanza para bisitahin si Carmen. Nakita ko siyang nakaupo sa tabi ng puntod at may dalang mga bulaklak. Carmen, tawag ko sa kanya habang lumalakad papunta sa kanya. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Pero nakita ko sa kanyang mga mata ang lungkot na hindi pa rin nawala. Miguel, kuya, sabi niya. Salamat na nandito ka. Umupo ako sa tabi niya at tiningin ang puntod ni Esperanza. May nakasulat na Esperanza Santos, nagbigay ng buhay para sa pamilya. Carmen, miss mo ba si nanay? Tanong ko. Sobra, sagot niya. Pero alam ko na ginawa niya ang tama. Ginawa niya ang dapat niyang gawin para protektahan tayo. Carmen, hindi mo ba nagsisisi na nalaman mo ang totoo tungkol sa amin? Tanong ko. Tumingin siya sa akin at hinawakan ang kamay ko. Hindi, kuya. Mas okay na alam ko ang totoo kaysa naman mag-wonder ako ng habang buhay. Pero Carmen, mahirap din siguro para sa iyo na tanggapin na kapatid mo ako, sabi ko. Miguel, oo, mahirap, sagot niya. Pero hindi dahil ayaw kong maging kapatid mo. Mahirap dahil
Kailangan kong i-adjust ang feelings ko para sa iyo. Nakita ko sa kanyang mga mata ang sincerity. Alam ko na totoo ang sinasabi. Carmen, pero kayang-kaya mo naman? Tanong ko. Oo, kuya, sagot niya. Kaya ko. At alam mo ba kung bakit? Bakit? Dahil mas masaya ako na maging kapatid mo kaysa naman maging walang kinalaman sa iyo, sagot niya. Mas masaya ako na maging parte ng pamilya mo. Narinig ko ang sinabi niya at naramdaman ko ang saya na hindi ko inakala. Alam ko na totoo ang sinasabi niya at alam ko na kaya namin maging magkapatid. Carmen, salamat, sabi ko. Salamat na naging kapatid mo ako. Miguel, salamat din, sagot niya. Salamat na naging kuya mo ako. Niyakap ko si Carmen at naramdaman ko ang peace na hindi ko naramdaman ng mahabang panahon. Finally, okay na ang relationship namin bilang magkapatid. Nang umaga ng susunod na araw, pumunta si Carmen sa bahay namin para mag-usap kay tatay. Nakita ko na may dalang malaking bag siya. Tito Roberto, sabi ni Carmen kay may tanong ako. Anong tanong, Carmen? Sagot ni tatay. Pwede ba akong tumira dito sa bahay ninyo? Tanong ni Carmen. Nanlaki ang mga mata ko at ni tatay. Carmen, bakit? Tanong ko. Kasi nga magkapatid tayo, sagot niya. At gusto kong maging parte ng pamilya ninyo. Hindi ko kaya na mag-isa sa bahay namin, lalo na at wala na si nanay. Nakita ko si tatay na naging emotional. Carmen, anak, oo, pwede kang tumira dito. Matagal ko nang gusto na maging complete ang pamilya natin. Narinig ko ang sinabi ni tatay at naramdaman ko ang saya na hindi ko inakala. Finally, magiging complete ang pamilya namin. Tatay, sure po kayo? Tanong ko. Oo, Miguel, sagot ni tatay. Si Carmen ay anak ko rin, kahit na hindi sa dugo. Siya ay parte ng pamilya natin. Niyakap ko si Carmen at si tatay. Salamat, tay. Salamat na pumayag kayo. Miguel, hindi mo kailangan magpasalamat, sagot ni pamilya tayo. Kaya naman nagsimula si Carmen na mag-move in sa bahay na. Binigyan namin siya ng saling kwarto at tinulungan namin siyang mag-arrange ng mga gamit. Carmen, kumusta naman ang pakiramdam mo na nakatira na dito? Tanong ko habang tinutulungan siyang mag-organize ng mga clothes niya. Masaya, kuya, sagot niya. Parang naging complete na ako. Parang may pamilya na ako ulit. Carmen, meron ka ng pamilya, sabi ko. Ako at si tatay, pamilya mo na kami. Alam ko, sagot niya. At salamat na naging parte ako ng pamilya ninyo. Sa mga susunod na araw, nagsimula ang new routine namin. Si Carmen ay nagtutuloy sa pagtatrabaho sa tindahan, pero umuwi na siya sa bahay namin tuwing gabi. Ako naman ay nagtutuloy sa pagtatrabaho sa workshop, pero mas masaya na ako dahil may kasama na ako sa bahay. Si tatay naman ay nagiging mas okay na. Hindi na siya masyadong nagkakaroon ng nightmares. At nakikita ko na nagiging mas happy siya dahil complete na ang pamilya namin. Miguel, anak, sabi ni tatay isang gabi habang naglalakad kami sa paligid ng bahay. Masaya ako na naging okay na ang lahat. Tatay, ako rin, sagot. Mas masaya ako ngayon kaysa dati. Alam mo, Miguel, sabi ni tatay. Noong una, natatakot ako na malaman ninyo ang totoo tungkol sa pamilya natin. Natatakot ako na magkakaroon ng problem. Pero tatay, naging okay naman, sabi ko. Oo, sagot ni tatay. At natutunan ko na mas okay ang totoo kaysa sa mga sekreto. Mas okay na masaktan sa simula kaysa naman mag-suffer ng mahabang panahon. Nakita ko na tama si tatay. Ang mga sekreto ay nakakasakit, pero ang katotohanan ay nakakapagpagaling. Isang Sabado ng umaga, nagdesisyon kaming pumunta sa merkado bilang pamilya. Nakita ko na nakatingin sa amin ang mga tao, pero hindi na ako nahihiya. Proud ako na kasama ko si Carmen at si tatay. Kuya Miguel, Kuya Carmen, tawag ni Luis. Mula sa kabilang tabi ng merkado, lumapit si Luis sa amin at nakita ko na may kasama siyang matandang babae. Lola Inday, tawag ni Carmen sa matandang babae. Carmen, anak, sagot ni Lola Inday. Kumusta ka na? Okay na po ako, Lola, sagot ni Carmen. Nakatira na ako kay Tito Roberto at kay Kuya Miguel. Ah, good, sabi ni Lola Inday. Mas okay na magkakasamang pamilya kaysa naman maghiwa-hiwalay. Lumapit si Lola Inday sa akin. Miguel, salamat sa ginawa mo para kay Carmen. Nakita ko na naging matapang ka. Lola, trabaho ko lang yon, sagot ko. Hindi lang trabaho, apo, sabi ni Lola Inday. Pagmamahal yon. At ang pagmamahal ay ang pinakamalakas na puwersa sa mundo. Nakita ko na tama si Lola Inday. Ang pagmamahal ang nagbigay sa akin ng lakas para protektahan si Carmen at si tatay. Lola Inday, may tanong po ako, sabi ni Carmen. Anong tanong, anak? Okay na po ba na wala ng mga aswang sa paligid namin? Tanong ni Carmen. Tumingin si Lola Inday sa paligid at nakita ko na nag-isip siya ng mabuti. Anak, ang mga aswang ay hindi lang mga creatures, sagot ni Lola Inday.
Ang mga aswang ay mga tao na naging monsters dahil sa galit, inggit, at pain. Ibig po ninyo sabihin, may mga ibang aswang pa? Tanong ko. Possible, sagot ni Lola Inday. Pero alam ko na kayo ay ready na para sa lahat ng challenges. Kaya ninyo na ang lahat dahil natutunan ninyo na ang power ng pagmamahal at unity. Nakita ko na tama si Lola Inday. Kahit na may dadating pang problem sa future, alam ko na kaya namin iyon dahil magkakasamang haharap sa lahat. Lola, salamat sa lahat ng tulong ninyo, sabi ko. Miguel, hindi mo kailangan magpasalamat, sagot ni Lola Inday. Trabaho ko ring protektahan ang mga tao sa barangay natin. Nang uwian na, naglakad kaming 3 pa uwi bilang pamilya. Nakita ko si Carmen na nakahawak sa braso ko at si tatay na nakahawak sa kabilang braso. Kuya Miguel, masaya ako, sabi ni Carmen. Bakit? Tanong ko. Dahil may pamilya na ako ulit, sagot niya. Dahil hindi na ako mag-isa. Carmen, hindi ka na mag-isa, sabi ko. Pamilya mo kami at andito kami para sa'yo. At ako rin, andito ako para sa inyo, sagot niya. Nang makarating sa bahay, umupo kaming 3 sa sala at nag-usap tungkol sa mga plano namin para sa future. Tay Carmen, ano ang mga plano ninyo? Tanong ko. Gusto kong mag-expand ng business, sagot ni Carmen. Gusto kong gumawa ng mas malaking tindahan. At ako naman, gusto kong mag-expand din ng workshop, sabi ko. Gusto kong mag-hire ng mga empleyado. At ako naman, sabi ni tatay, gusto kong maging proud na tatay sa 2 successful na anak ko. Narinig ko ang sinabi ni tatay at naramdaman ko ang saya na hindi ko inakala. Proud siya sa amin at proud din ako sa pamilya namin. Tay, proud din kami sa inyo, sabi ni Carmen. Salamat na naging tatay namin kayo. Carmen, Miguel, salamat din na naging anak ko kayo, sagot ni tatay. Kayo ang pinakamahalagang bagay sa buhay ko. Niyakap namin ang isa't isa. At naramdaman ko ang love at unity na hindi ko naramdaman ng mahabang panahon. Pero alam ko na hindi pa tapos ang journey namin. May mga challenges pa na darating at may mga problems pa na kailangan naming solusyonan. Pero alam ko rin na kaya namin ang lahat. Kaya namin dahil pamilya kami. Kaya namin dahil mahal namin ang isa't isa. At kaya namin dahil natutunan namin na ang unity ay mas malakas kaysa sa lahat ng takot at galit. At sa lahat ng nangyari, natutunan ko na ang family ay hindi lang sa dugo. Ang family ay sa pagmamahal, sa pag-aalaga, at sa pagiging andyan para sa isa't isa kahit na sa pinakamahirap na mga panahon. Natutunan ko rin na ang mga sekreto ay nakakasakit, pero ang katotohanan ay nakakapagpagaling. At natutunan ko na ang pinakamababang mga tao ay ang mga nagiging pinakabayani kapag kailangan. Si Esperanza ay nagbigay ng sariling buhay para sa amin. Si Luis ay nagbigay ng tulong kahit na bata pa siya. Si Carmen ay nagbigay ng lakas para makaahon sa lahat ng difficulty. At si tatay ay nagbigay ng pagmamahal at suporte kahit na sa pinakamahirap na mga panahon. Kaya ngayon, handa na ako para sa lahat ng dadating na challenge. Handa na ako dahil alam ko na hindi ako mag-isa. Handa na ako dahil may pamilya ako na susuporta sa akin. At handa na ako na maging kuya kay Carmen, anak kay tatay, at kaibigan kay Luis. Handa na ako na maging parte ng pamilyang nagmamahal sa isa't isa. 1 taon na ang nakalipas, simula nang naging complete ang pamilya namin. Maraming nagbago sa buhay namin, pero lahat ay para sa mas maganda. Si Carmen ay naging successful sa negosyo. Naging 2 tindahan na ang business niya, at marami ng empleyado. Ako naman ay nag-expand din ng workshop. 3 jeepney na ang kayang i-service namin sa isang araw. Si tatay naman ay naging mas healthy at mas masaya. Hindi na siya nagkakaroon ng nightmare at nakikita ko na proud siya sa achievements namin ni Carmen. Madalas niya kaming kuhanan ng pictures kapag nagkakasama-sama kami at sinasabi niya sa mga kapitbahay kung gaano ka-proud siya sa mga anak niya. Miguel, Carmen, sabi ni tatay isang umaga habang nag-aalmusal kami. May surprise ako para sa inyo. Anong surprise, tay? Tanong ni Carmen habang kumuha ng kanin. Naglabas si tatay ng 2 envelope mula sa bag niya. Open ninyo. Binuksan ko ang envelope na para sa akin at nakita ko ang isang bank passbook. Nang tingnan ko ang laman, nanlaki ang mga mata ko. Tay, ano po ito? Tanong ko. Educational fund, sagot ni tatay, para sa college ni Carmen. Tumingin ako kay Carmen at nakita ko na umiiyak na siya habang tinitignan ang passbook niya. Tay, school po ba kailangan ko pa mag-college? Tanong ni Carmen. Successful na naman ako sa business. Carmen, anak, sagot ni tatay. Ang pera ay hindi permanente. Ang edukasyon ay permanente. Gusto kong masecure kayo sa future. Niyakap ni Carmen si tatay. Salamat, tay. Magsisikap ako sa college. At ikaw naman, Miguel, sabi ni tatay.
Pwede ka ring mag-college kung gusto mo. May fund din para sa'yo. Tay, salamat, sagot ko. Pero gusto ko munang ma-stabilize ang workshop bago ako mag-college. Okay lang, sabi ni tatay. Kapag ready ka na, nandyan ang fund. Nang gabing iyon, habang nag-uusap kami sa sala, biglang may kumatok sa pinto. Nang binuksan ko, nakita ko si Luis na may dalang bag. Luis, anong ginagawa mo dito? Tanong ko. Gabi na. Kuya Miguel, may problema, sagot ni Luis. May narinig ako kay Lola Inday na dapat ninyong malaman. Pinaupo namin si Luis sa sala at binigyan namin siya ng tubig. Luis, anong problema? Tanong ni Carmen. Sabi ni Lola Inday, may mga taong nagtatalaga tungkol sa nangyari kay Rosa, sagot ni Luis. May mga taong nagsasabi na hindi tama ang ginawa namin. Anong ibig nilang sabihin? Tanong ko. Sabi nila, dapat daw hindi namin pinatay si Rosa, sagot ni Luis. Sabi nila, dapat tinry namin siyang ihil muna bago namin siya pinatay. Naisip ko ang sinabi ni Luis at naramdaman ko ang guilt na hindi ko inakala. Totoo ba na may ibang paraan para mahil si Rosa? Luis, may ibang paraan ba talaga para mahil ang mga aswang? Tanong ni Carmen. Sabi ni Lola Inday, possible daw, sagot ni Luis. Pero very risky at hindi guaranteed na magiging successful. Anong paraan? Tanong ko. Dapat raw ma-remove ang source ng galit at pain na nagpaging aswang sa kanila, sagot ni Luis. Pero mahirap gawin iyon kasi deep-rooted na ang emotions nila. Naisip ko si Rosa at ang mga sinabi niya bago siya namatay. Nakita ko sa kanyang mga mata ang regret at narinig ko sa kanyang boses ang sadness. Paano kung may paraan nga para mahil siya? Luis, nagsisisi ba kayo na pinatay namin si Rosa? Tanong ni Carmen. Hindi, sagot ni Luis. Pero nag-iisip ako na baka may mas magandang paraan. Luis, pero kailangan namin protektahan ang mga sarili namin, sabi ko. Hindi namin pwedeng i-risk ang buhay namin para subukan ang healing method na hindi guaranteed. Alam ko kuya, sagot ni Luis. Pero gusto ko lang na malaman ninyo na may mga ibang options. Nang umalis si Luis, nag-usap kami ni Carmen at ni tatay tungkol sa sinabi. Carmen, ano ang tingin mo? Tanong ko. Miguel, alam mo ba kung ano ang tingin ko? Sagot ni Carmen. Ginawa namin ang dapat naming gawin sa situation na iyon. Hindi namin kilala ang healing method na iyon at hindi namin pwedeng i-risk ang buhay namin para subukan iyon. Carmen, pero paano kung may nagpatry sa healing method na iyon? Tanong ko. Di good for them, sagot. Pero sa case namin, ginawa namin ang right decision based sa knowledge namin. Nakita ko na tama si Carmen. Hindi namin pwedeng i-regret ang decisions namin based sa knowledge na nakuha namin pagkatapos ng situation. Miguel, anak, sabi niya, ang importante ay natuto tayo na may mga alternative at natuto tayo na dapat nating i-research muna ang lahat ng options bago namin gumawa ng final decisions. Tama tay, at natuto rin tayo na ang communication ay important. Kung nag-communicate si Rosa sa amin ng maayos, baka hindi naging ganoon ang nangyari. At natuto rin tayo na ang forgiveness ay powerful, dagdag ni Carmen. Kung nag-forgive si Rosa at si nanay sa isa't isa noon pa, baka hindi naging aswang si Rosa. Nakita ko na maraming natutunan kami sa experience na iyon. Natutunan namin na ang mga problems ay may mga solutions, pero kailangan namin ng patience at wisdom para mahanap ang tamang solutions. Ilang araw matapos ang usapan na iyon, may nangyaring hindi namin inakala. Narinig namin na may bagong aswang daw sa kalapit na barangay at ang mga tao doon ay natatakot na lumabas tuwing gabi. Carmen, ano ang gagawin natin? Tanong ko. Tutulungan ba natin sila? Miguel, alam mo ba kung ano ang tingin ko? Sagot ni Carmen. Tutulungan natin sila, pero gagamitin natin ang natutunan natin sa case ni Rosa. Ibig mo sabihin, susubukan natin ang healing method? Tanong ko. Oo, sagot ni Carmen, pero with proper preparation at with proper backup plans. Kaya naman nagdesisyon kaming pumunta sa kalapit na barangay para makipag-usap sa mga tao doon. Nakita namin na totoo nga ang mga balita. May aswang nga na nangmamangkit ng mga tao tuwing gabi. Miguel, Carmen, sabi ng barangay captain, salamat na nandito kayo. Narinig namin ang nangyari sa inyo kay Rosa at umaasa kami na makakatulong kayo sa amin. Kuya, ano ang nangyayari dito? Tanong ni Carmen. May aswang na lalaki, sagot ng barangay captain. Pangalan niya ay Pedro, dating magaling na tao, pero noong namatay ang asawa niya sa aksidente, naging galit siya sa mundo. Galit sa sino? Tanong ko. Galit sa lahat, sagot ng barangay captain. Lalo na sa mga happy na pamilya. Sabi ng mga nakakita sa kanya, gumaganti siya sa mga pamilyang masaya. Naisip ko si Pedro at naramdaman ko ang sympathy para sa kanya. Nawala ang asawa niya
at hindi niya na-handle ang grief ng maayos. Kuya, meron ba siyang mga kaibigan o kamag-anak na pwedeng makausap? Tanong ni Carmen. Meron, sagot ng barangay captain. May kapatid siyang babae na si Maria, pero natatakot siyang lumapit kay Pedro. Pwede ba namin siyang makausap? Tanong ko. Oo, sagot ng barangay captain. Pero mag-ingat kayo. Kaya naman pumunta kami kay Maria para makipag-usap sa kanya. Nakita namin na matanda na siyang babae at nakita namin sa kanyang mga mata ang sadness tungkol sa kapatid niya. Maria, ate, sabi ni Carmen, pwede ba namin kayong makausap tungkol kay Pedro? Anak, natatakot ako sa kapatid ko, sagot ni Maria. Hindi ko na siya kilala. Parang naging monster na siya. Ate, gusto lang namin siyang tulungan, sabi ko. Gusto lang namin siyang mahil. Mahil? Tanong ni Maria. Possible ba iyon? Possible, sagot ni. Pero kailangan namin ng tulong ninyo. Nagtanong kami kay Maria tungkol kay Pedro. Ano ang mga hobbies niya dati? Ano ang mga gustong ginagawa niya kasama ng asawa niya? At ano ang mga bagay na nagpapasaya sa kanya? Dati, mahilig si Pedro sa music, sagot ni Maria. Marunong siyang tumugtog ng gitara at palagi niyang kinakantahan ng asawa niya. Anong kanta ang paborito niya? Tanong ni Carl. Dahil sa'yo, sagot ni Maria. Iyon ang kanta na kinanta niya sa kasal nila. Nakita ko na may idea si Carmen. Ate, pwede ba ninyong kantahin iyon kay Pedro? Anak, natatakot ako, sagot ni Maria. Ate, kasama ninyo kami, sabi ko. Protektahan namin kayo. Kaya naman nagdesisyon si Maria na sumama sa amin para makipag-usap kay Pedro. Pero bago kami pumunta sa kanya, nag-prepare muna kami. Kumuha kami ng mga anti-aswang powder kay Lola Inday at nagdalang mga rosaryo at holy water. Pero ang pinaka-importante, nag-prepare kami ng gitara para kay Maria. Carmen, sure ka ba sa plano mo? Tanong ko habang naglalakad kami sa gubat kung saan natatago si Pedro. Miguel, hindi ako sure, sagot ni Carmen. Pero gusto ko subukan. Gusto ko malaman kung posible nga ang healing. Nang makarating sa gubat, narinig namin ang mga kakaibang tunog. Parang may mga paa na tumatakbo sa paligid at mga unggol na hindi normal. Pedro, tawag ni Maria. Kapatid, lumabas ka. Gusto ko makausap ka. Biglang lumabas si Pedro mula sa mga puno. Nakita namin na hindi na siya mukhang tao. Ang kanyang mga mata ay naging pula at ang kanyang mga kuko ay naging mahaba at matalas. Maria, sabi ni Pedro nang makita ang kapatid niya. Bakit ka nandito? Delikado dito. Pedro, nandito ako para sa iyo, sagot ni Maria. Gusto kitang tulungan. Hindi mo ako matutulungan, sabi ni Pedro. Wala nang magagawa. Patay na si Linda at wala na akong dahilan para mabuhay. Pedro, may dahilan ka pa, sabi ni Maria. Ako ang dahilan mo. Pamilya mo ako. Nakita ko na nagiging confused si Pedro. Parang nagkakaroon ng conflict sa loob niya. Ang monster side niya versus ang human side niya. Maria, umalis ka na, sabi ni Pedro. Hindi mo ako kilala ngayon. Kilala kita, Pedro, sagot ni Maria. Ikaw ang kapatid ko na mahilig magkanta. Ikaw ang kapatid ko na nagmamahal sa pamilya. Naglabas si Maria ng gitara at nagsimulang tumugtog ng Dahil sa iyo. Nang narinig ni Pedro ang kanta, nakita ko na nagiging mas normal ang itsura niya. Ang kanyang mga mata ay nagiging menos pula at ang kanyang mga kuko ay nagiging normal. Linda, sabi ni Pedro habang umiiyak. Miss ko si Linda. Alam ko kapatid, sagot ni Maria. Miss mo si Linda, pero hindi mo siya babalik sa mundo kapag ginagawa mo ang mga ginagawa mo ngayon. Pero galit ako, sabi ni Pedro. Galit ako sa mundo dahil kinuha nila si Linda sa akin. Pedro, galit ay natural, sabi ni Carmen. Pero hindi tama na gumanti sa mga inosenteng tao. Tumingin si Pedro kay Carmen at nakita ko sa kanyang mga mata ang confusion. Sino ka? Ako si Carmen, sagot ni Carmen. At nakaranas din ako ng pain. Namatay din ang nanay ko, pero hindi ako naging monster dahil doon. Paano mo ginawa? Tanong ni Pedro. Ginawa ko ang ginawa ni nanay, sagot ni Carmen. Nag-focus ako sa pagmamahal sa natitirang pamilya ko. Nakita ko na nagiging interested si Pedro sa sinasabi ni. Parang nagiging open siya sa possibility na may ibang paraan para ma-handle ang Pedro. Pwede mo ring gawin yon, sabi ko. Pwede mong i-focus ang pain mo sa pagmamahal kay Maria at sa mga taong nag-care sa'yo. Pero mahirap, sabi ni Pedro. Oo, mahirap, sagot ni Carmen. Pero possible at pwede ka naming tulungan. Nakita ko na nagiging open si Pedro sa tulong namin. Kaya naman nagtanong ako sa kanya. Pedro, gusto mo bang subukan? Oo, sagot ni Pedro. Gusto kong subukan. Pagod na ako sa pagiging monster. Kaya naman nagsimula ang healing process. Ginawa namin ang lahat ng natutunin namin mula kay Lola Inday. Ginawit ang mga anti-aswang powder, pero hindi para saktan si Pedro. Ginawit namin iyon para ma-cleanse ang negative energy na nakapalibot sa kanya. Ginawa rin namin ang music therapy
Palagi naming kinakantahan si Pedro ng mga kantang nagpapalala sa kanya ng mga magagandang memories with Linda. At ginawa rin namin ang family therapy. Nag-usap si Pedro at si Maria tungkol sa mga nararamdaman nila at natutunin nilang masupport ang isa't isa. Matagal ang process, mga 3 buwan, pero nakita namin na nagiging successfully. Si Pedro ay nagiging normal na tao ulit at hindi na siya naging aswang. Carmen, Miguel, sabi ni Pedro nang naging okay na siya. Salamat sa ginawa ninyo para sa akin. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa akin kung hindi kayo tumulong. Pedro, kuya, sagot ni Carmen. Ginawa lang namin ang dapat naming gawin. Tinulungan lang namin ang kapwa namin. At natutunan din namin na may ibang paraan para ma-solve ang mga problem. Dagdag ko, hindi palaging violence ang sagot. Nakita ko na tama ang sinabi. Sa case ni Rosa, ginawit namin ang violence dahil iyon lang ang alam namin. Pero sa case ni Pedro, natutunin namin na may ibang paraan. Carmen, Miguel, sabi ni Maria, salamat din sa ginawa ninyo para sa kapatid ko. Hindi ko alam kung paano ko sasalamat sa inyo. Ate, hindi po kailangan ng salamat, sagot ni Carmen. Family kayo at trabaho namin na tulungan ang family. Nang nakabalik kami sa aming barangay, nag-share kami ng experience namin kay tatay at kay Luis. Miguel, Carmen, sabi ni tatay, proud ako sa ginawa ninyo. Natutunin ninyo na gumawit ng wisdom sa halip na violent. Tay, natutunan din namin na may mga alternatives sa lahat ng problems, sagot ko. At natutunan rin namin na ang healing ay possible, pero kailangan ng patience at dedication, dagdag ni Carmen. Luis, salamat sa information na binigay mo, sabi ko kay Luis. Dahil sa'yo, natutunin namin na may ibang paraan. Kuya Miguel, Kuya Carmen, sagot ni Luis. Proud din ako sa inyo. Ipinakita ninyo na possible ang healing. Sa mga susunod na araw, naging kilala kami sa mga kalapit na barangay bilang mga tao na tumutulong sa mga cases ng aswang. Hindi na kami gumagamit ng violent. Ginagamit namin ang healing methods na natutunan namin na ang bawat aswang ay may iba't ibang dahilan kung bakit sila na monsters. May mga naging aswang dahil sa galit, may mga naging aswang dahil sa at may mga naging aswang dahil sa fear. Pero natutunan rin namin na lahat ng dahilang iyon ay pwedeng ma-heal. Kailangan lang ng tamang approach, ng tamang support system, at ng tamang healing method. Ngayon, masaya na ang buhay namin. Si Carmen ay nag-college na at naging successful sa business. Ako naman ay nag-expand pa ng workshop at naging well-known sa buong probinsya. Si tatay naman ay naging healthy at proud sa mga achievements namin. At ang pinaka-importante, natutunin namin na ang family ay ang pinakamahalagang bagay sa buhay. Natutunin namin na ang pagmamahal, suporte at unity ay mas malakas kaysa sa lahat ng takot, galit at pain. Kaya kung may mga taong nagbabasa ng kwento namin, gusto ko silang ma-inspire na mag-focus sa pagmamahal sa pamilya, na maging open sa healing at forgiveness, at na maging brave sa pagharap sa mga challenges ng buhay. Salamat sa lahat ng sumubaybay sa kwento namin. Sana natutunin ninyo rin ang mga lessons na natutunan namin. Mag-like, mag-subscribe at mag-comment para sa mas maraming inspiring na kwento